What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung anong klaseng relasyon ba ang dapat hanapin nyo sa isang babae. Sa mga bago sa channel ko, I'm Joms, and I upload videos to help men gain control and leverage their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng feminine, yung loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. Sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself at sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So kung gusto mo din ma-achieve ang best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos na makakatulong sa'yo. So back to the video. Pag-usapan natin kung anong klaseng relasyon ang dapat hanapin nyo sa isang babae. So, lagi kong sinasabi na kapag magpapapasok kayo ng babae sa mundo nyo o sa buhay nyo, make sure na i-qualify mo muna siya kung mas may improve o mapapaganda pa niya yung mundo na binubuo mo. So, iwasan nyo na kayo yung papasok sa mundo ng babae dahil ayaw nila yon. If ginagawa mong mundo ang babae, ayaw din nila yon. So, dapat meron kang sariling mundo. Ang tawag natin doon is yung self-sustainable world. Okay? So, kung may sarili kang mundo, dapat i-qualify mo muna yung babae kung may improve ba niya yung buhay mo o may improve ba niya o mapapaganda ba niya yung mundo mo. Okay? So, now, all relationships are transactional. Okay? You need to accept that all relationships are transactional, meaning both parties have desires that should be met by exchanging unequal goods of comparable values. So, ang primary desire ng masculine from his partner is intimacy. Ang primary desire ng feminine from her partner is security. Now, the masculine are naturally the providers of security. So, usually, we exchange security for intimacy. While the feminine are security-seeking creatures and naturally the nurturers. So, they exchange intimacy for security. So, ganyan nagkakaroon ng transaction inside the sexual marketplace. May exchange of value kahit sa ayaw mo o sa hindi. So, kung sa tingin mo, etits lang ang kaya mong i-offer, kabahan ka na. Okay? You want to build your value up para may pang-trade ka sa sexual marketplace. Sa ayaw mo at sa hindi, kung gusto mo magkaroon ng relationship, papasok ka sa sexual marketplace. Now, malalaman mong compatible ang relationship, okay? Na maganda ang exchange of values. Kung nagiging effortless ang transaction. Okay? Kung nagiging effortless ang exchange of values. Dahil nga tayo mga lalaki, di ba? We exchange security for intimacy. Yung mga babae naman, they exchange intimacy for security. So, para maging effortless ang relationship, maging compatible ang isang relationship, kailangan effortless yung exchange of value na yon. Kumbaga, nagiging invisible yung transaction dahil sobrang aligned ng lalaki at babae. So, bibigyan ko kayo ng simpleng example. Again, simpleng example lang to ha. Wag nyo lahatin. Okay? So, for example, si lalaki ang gusto niyang nare-receive sa babae ay words of affirmation. Sakto, itong babae, ang love language niya is through words. So, sakto, effortless na yung magiging transaction doon. Hindi na kailangan mag-effort ng babae na pilitin niyang ibuka yung bibig niya at sabihan si lalaki na pogi. kasi naturally, ganun yan niya pinaparamdam yung pagmamahal niya. So, nakita nyo ba kung bakit naging effortless? So, the exchange of value is so aligned with their natural being that the work or efforts of the relationship disappears into a seamless flow of giving. So in that way, it feels like a spontaneous expression of love
rather than a transactional business deal. So kaya mukhang hindi transactional yung mga perfect relationship o yung mga compatible relationship kasi effortless na nila. Kumbaga natural being na nila. Yung gustong nare-receive ng lalaki is effortless nang nabibigay ng babae kasi natural being natural na sa babae na ibigay yung ganun. Okay? And also vice versa, nabibigay ng lalaki yung needs or yung desires sa babae dahil natural na siyang ganun. Natural na siyang ganun. Okay? So, Joms, paano ba ako magkakaroon ng ganito ka-compatible na relationship? Okay? Paano ba ako magkakaroon ng perfect na relationship na parang invisible yung transaction, effortless sa both parties yung exchange of value? So, bibigyan ko kayo ng 3 tips. Okay? 3 tips. Makinig kayo mabuti. Kung meron kayong notebook, ilabas nyo yung notebook nyo at isulat nyo to 3 to. Number 1, alisin nyo yung give to receive mentality. Okay? Kung papasok ka sa isang relasyon, ang number 1 goal mo dapat is to give. Magbigay. Give. Focus more on giving, not getting. Hindi yung binibilang mo yung binibigay mo at nag-e-expect ka palagi na may kapalit. Yun yung give to receive. Nagbibigay ka nga kasi tapos i-expect mo na ibalik. Ang number 1 goal mo lang is to give. Okay? To give. To provide. Kapag papasok ka sa isang relasyon. Iba yung give to receive, ha? Give to receive. Ibig sabihin, magbibigay ka, tapos mag-e-expect ka ng kapalit. Kasi may na-expect kang marireceive mo kapalit. For example, yung mga ito yung mga example. Bibigyan ko siya ng pera o magpapadala ako sa kanya ng pera. Tapos meron kang hidden expectation na kaya ka magpapadala ng pera para bigyan kanya ng love, para bigyan kanya ng attention. Hindi give yun. Give to receive yun. Or for example, papakainin ko siya sa mamahaling restaurant para magustuhan niya ako pabalik. Okay? Ibig sabihin, hindi genuine. Merong hidden agenda. Kaya ka nagbibigay. Instead of nagbibigay ka kasi genuine sa'yo. Usually, yan talaga lagi yung tingnan nyo, guys. Tanungin nyo lagi yung sarili nyo. Nagbibigay ba ako dahil meron akong gustong makuha sa kanya? Kasi usually, oo eh. Pero kung nagbibigay ka without the need of receiving something back, then, okay lang. Act on those one. Act on those things. Pero once na mahuli mo yung sarili mo na nagbibigay ka dahil meron kang gustong makuha sa babae, if I were you, wag mo nang gawin yan. Kasi wala din mangyayari. Okay? You are setting yourself up to fail. Okay? So, focus more on giving, not getting. Hindi yung binibilang mo yung binibigay mo at nag-e-expect ka palagi na may kapalit. At syempre, humanap ka din ng babae na ganyan ang mindset. Okay? Find a woman who naturally reciprocates your efforts. Okay? Hindi yung bigay ka lang ng bigay na alam mo yun, na hindi na nag-reciprocate yung babae. Neutral lang or alam mo yun, alam mong ginagamit ka lang. So, you want to give to those people who to women, okay? You want to give to women na kaya niyang i-flow yung pino-provide mo. For example, yung yung analogy na tayo yung mga ngaso before, tayo yung manghuhuli ng rabbit. Sabihin na natin rabbit, tayo yung manghuhuli ng rabbit. Pag inuwi natin, ibibigay natin sa babae, tapos iluluto nila, mas pasasarapin nila. Tapos ibibigay sa'yo pabalik. So yun, yung kayang mag-reciprocate ng efforts mo. Humanap ka ng babaeng who naturally reciprocates your efforts. Okay, kapag hindi nag-reciprocate yung babae, let go. Hindi kayo magkakaroon ng magandang relationship doon. Okay? Pag hindi nag-reciprocate yung sa'yo yung babae, ibig sabihin, hindi ka niya gusto, hindi siya interesado, move on. Humanap ka ng babae that will reciprocate. Okay? Humanap ka ng ganon. Because if both the masculine
and the feminine are focused on how they can contribute and enrich each other's life, the needs of both parties are fulfilled regardless. Okay? If ang focus mo at ng napili mong babae is paano sila makaka-contribute sa relationship at paano nila mapapaganda o mas mapapasarap yung isang relasyon, automatic nang mafu-fulfill yung needs ng both partners. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. In which mapupunta na tayo sa number 2. Mapupunta ka lang sa giving state. Okay? Hindi ka mawawala ka sa give to receive mentality. Mapupunta ka lang sa giving state kung meron kang self-sustainable world. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, magkaroon kayo ng self-sustainable world. Self-sustainable world meaning napaka-abundant ng buhay mo na di mo na kailangan maging dependent sa babae para sa happiness at fulfillment mo dahil kaya mo tong ibigay sa sarili mo. So magkakaroon ka ng self-sustainable world kung focus ka sa mission mo, di mo pinapabayaan yung fitness at health mo, meron kang mga barkadang mga lalaki. Kumbaga may sarili kang mundo, hindi ka pumapasok sa mundo ng babae at hindi babae ang ginagawa mong mundo. Meron kang self-sustainable world. So this will make sure that you are giving from overflow rather than from a place of empty neediness. Sabi nga nila, you cannot give from an empty cup. So make sure kung magbibigay ka, it's because galing yun sa sobra mo. Okay? Hindi yung magbibigay ka. Kasi kapag nagbigay ka ng alam mong kulang ka, okay, tapos nagbigay ka sa babae, mag-e-expect ka na magbibigay din yung babae sa'yo. Kasi kulang ka eh. Feeling mo kulang ka eh. Kaya ka nagkakaroon ng give to receive mentality kasi hindi mo pinupuno yung sarili mo ng pagmamahal, okay? Ng love. Magbibigay ka ng love kung puno ka na. Kung sarili mo puno ka na. Okay? Minamahal mo yung sarili mo ng sobra-sobra. Na kapag nagbibigay ka ng love, you are giving love from your overflow, from sobra. In that way, wala kang expectations. Hindi ka magkakaroon ng attachment to outcomes. I-observe mo na lang kung ma-appreciate niya ba, kung i-reciprocate niya ba yung binigay mo. I-reciprocate niya man o hindi, okay lang sa'yo kasi puno ka naman. Walang nawala sa'yo kasi puno ka naman eh. You are giving from overflow. That's why it's really important to have your self-sustainable world. Gawin mong abundant yung buhay mo. Okay? In that way, hindi ka magkakaroon ng attachment. Okay? Attachment is the root cause of suffering. So yon, number 3, be the masculine in the relationship. Okay? Kung gusto mo magkaroon ng compatible na relationship with a feminine, kailangan maging masculine ka doon. So you want to be the container. Okay? You want to be the container or provide structure and safe space for the woman to be in her feminine. Tandaan nyo yung saying na lalaki ang haligi ng tahanan. Okay? Siya yung structure ng tahanan. Siya yung container. At babae ang ilaw ng tahanan. Tingnan yung ilaw kapag nasa labas. Poste. Sabihin natin yung poste ng ilaw. Kapag nasa labas, saan siya mas maliwanag? Kapag nasa labas siya o kapag dinala mo siya sa loob ng bahay nyo. Di ba mas maliwanag siya? Mas vibrant siya, mas bright siya kapag merong container. So kung gusto mo okay, na maging feminine ang isang babae, na yung flow of love, kailangan bigyan mo siya ng container. Ikaw yung maging container niya. Provide a safe space and structure in order for her to be in her feminine. So magagawa mo to by leading the relationship. So, example nun is be decisive. Okay, be decisive. Ikaw yung mag-lead ng decision making. In this way, you are allowing the woman to relax into her natural feminine state.
Kapag nasa natural feminine state ng babae, dito nalalabas yung pagiging nurturing niya, yung pagiging loving niya, yung pagiging soft and submissive niya. So, magiging soft, sweet, loving, caring na siya sa'yo dahil binigyan mo siya ng safe space to be in her feminine state. Okay? So, when a woman trusts your leadership, she will surrender all of her tests and criticism for the flow of love. Kasi yan ang number one goal ng feminine when it comes to relationship is the flow of love. In which, this will naturally fulfill your desires for adoration and respect. That's why it is really important to know kung ano yung hinahanap mo sa isang babae and to qualify each woman na papasok sa mundo mo kung swak ba sila sa standard at preference mo. Kung magiging aligned ba kayong dalawa. That's your goal sa dating. Hindi mo goal na maging performative male, na ipakita, na i-qualify yung sarili mo na ikaw yung para sa kanya, na ikaw yung lalaking para sa kanya. Ang goal nyo sa dating is to see kung sinong babae ang aligned sa inyo. In order para ma-maintain, okay? Para ma-maintain yung isang relationship. So kung gusto mo ng isang compatible na ma-maintain ang isang compatible ma-maintain ang compatibility ng isang relationship, kailangan aligned kayo. Okay? Naturally nabibigay ng babae yung desires mo at naturally nabibigay mo rin sa babae yung desires niya. In that way, nagiging invisible yung transaction, nagiging effortless sa inyo na mahalin yung isa't isa. So, nawala yung mic. Nawala yung mic. Sorry, dito na ako mag-mic. Bumalik. Ayaw na bumalik. Dito na lang. Mic na lang sa Osmo. So, yun. So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter. Libre lang yan. Kung saan nagbibigay ako ng mga daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships mo. So kung palagi ka nababasted, na-friendzone, na-reject at natutorpe, at gusto mo na maging best masculine version mo, click mo lang yung link sa description box or nasa bio ko. Libre lang yan. And I'll see you on the next video. Let's go.